Gusto raw akong dalhin ng prinsesa. Sumama raw ako. Maganda raw ang lugar niya. Maraming pagkain, maraming damit, maraming laruan. 7 taong gulang ang kapatid ko nang unang beses na nawala siya. Hindi siya naligaw, hindi siya pinagalitan o tumakas. Nandoon siya sa bakuran. Nakikita ko siya mula sa bintana ng aming bahay. Naglalaro sa tabi ng lumang puno ng mangga sa dulo ng lote. Tapos tumingin ako ng ibang direksyon ng ilang segundo, 1 minuto. Nang tumingin ulit ako, wala na siya. 10 taon na ang nakakaraan. Nakatira kami noon sa isang baryo sa Quezon. Maliit, tahimik, malayo sa bayan. Mga puno sa lahat ng direksyon. Ilog sa likod ng lote, palayan ng mga kapitbahay sa kaliwa. Sariwang hangin, maliwanag na bituin sa gabi. Uri ng lugar na pakiramdam mong ligtas at payapa. Ang kapatid ko, si Nico, palaging nasa labas, palaging maingay, palaging may dalang maliit na sundang na kahoy na ginawa ng tatay namin. Hindi siya takot sa kahit ano. Iyon ang problema. Hindi siya natatakot. Nang mawala siya, halos 4 na oras bago namin siya nahanap. Nasa puno ng mangga lang siya. Nakaupo sa mataas na sanga, parang walang nangyari. Nang tanungin namin kung nasaan siya, ngumiti lang siya. Sabi niya, may kasama siyang naglaro. Sino? Tanong namin. Ang prinsesa, sabi niya. Hindi kami nagpanik agad. Imahinasyon ng bata, sabi ng nanay ko. Mahilig mag-imbento. Pinalampas namin. Pero nang sumunod na Sabado, nawala na naman siya. Parehong lugar. Tabi ng puno ng mangga. Nandun siya nang huling tingnan namin siya. Wala nang sumunod na sandali. 4 na oras ulit bago namin siya nahanap sa parehong sanga ng parehong puno. Nakangiti, parang wala ulit nangyari. Sino ang kasama mo? Tanong namin ulit. Ang prinsesa ulit, sabi niya. Tinanong ko kung maganda ba siya. Napakaganda, sabi niya. Pero hindi siya katulad natin. Mas maputi, mas matangkad, at ang mga mata niya, walang itim. Puro puti. Pumunta ang tatay ko sa pinakamatandang tao sa baryo, si Lolo Ingo, 71 taon, halos hindi na lumalabas ng bahay. Nang marinig niya ang kwento, huminto siya sa pag-alog ng kanyang manika. Tumingin sa tatay ko ng matagal. May nagkakagusto sa bata, sabi niya. Sino? Tanong ng tatay ko. Hindi sinagot ni Lolo Ingo agad. Tumingin sa bintana niya, yung nakaharap sa direksyon ng aming lote. Ang puno ng mangga sa dulo ng inyong lote, sabi niya. Ilang taon na yon? Hindi namin alam, sabi ng tatay ko. Nandun na yon bago kami lumipat. Huwag na huwag hayaang mag-isa ang bata sa labas, lalo na sa tabi ng puno, lalo na sa hapon, bandang 4 hanggang 6. Iyon ang oras nila. Sinong nila? Tanong ng tatay ko. Iyon na lang ang sinabi ni Lolo Ingo. Hindi na siya nagdagdag pa. Sinunod namin ang sinabi niya. 3 linggo. Hindi na pinayagan si Nico na mag-isa sa labas. Lagi may kasama. Lagi tinatawag na pumasok sa loob bago mag 4. 3 linggong walang nangyari. Naisip namin, okay na. Bata lang. Natapos na. Iyon ang pagkakamali namin. Biyernes ng hapon, nalimutan ko. Nasa loob ako ng bahay, nag-aaral, nagbabasa ng libro. Lumabas si Nico nang hindi ko napapansin. Palabas ng pinto, patungo sa hardin, parehong direksyon. Nang tumingin ako sa orasan, 5:00 na. Tumakbo ako sa labas. Wala si Nico sa bakuran, wala sa tabi ng puno, wala sa likod ng bahay. Tinawag ko ang kanyang pangalan, walang sumasagot. Tumakbo ako sa loob, sinabi sa nanay ko. Lumabas kaming 2, 1 oras kaming naghanap. 2, 3. Gabi na nang mahanap namin siya, hindi sa puno ng mangga ngayon. Sa tabi ng ilog sa likod ng lote, nakaupo sa bato, tinitignan ng tubig, parang hindi narinig ang aming pagtawag sa loob ng 3 oras. Niyakap siya ng nanay ko ng mahigpit. Umiyak. Tinanong kung bakit siya naroroon. At sa pagkakataong ito,
Hindi siya ngumiti. Tumingin siya sa nanay ko ng seryoso. Parang hindi 7 taong gulang ang nagtatanong. Sinabi niya, gusto raw akong dalhin ng prinsesa. Sumama raw ako. Maganda raw ang lugar niya. Maraming pagkain, maraming damit, maraming laruan. At ang prinsesa, naghintay siya. Naghintay na sabihin ni Nico na oo. Pero hindi siya nagsabi ng oo. Bakit hindi ka sumama? Tanong ng nanay ko. Tumingin siya sa nanay ko. Mata niya, seryoso, malalim, hindi mata ng 7 taong gulang. Kasi ikaw ay hindi niya kasama, sabi niya. Kinabukasan, pumunta kami sa albularyo ng baryo. Hindi lang payo ang hiningi ng tatay ko. Hiningi niya ng proteksyon para sa buong lote, para sa bahay, para kay Nico. Ang albularyo, si Aling Barang, 60 taong gulang, pumunta sa aming bahay. Naglakad sa paligid ng lote. Tumigil ng matagal sa tabi ng puno ng mangga. Tumingin siya sa puno ng matagal. Hindi nagsalita, hindi gumalaw. Tapos lumapit siya sa amin. Ang puno, sabi niya, matagal nang may naninirahan roon. Hindi masama ang naroon, pero interesado sa bata. At kapag interesado na sila, hindi basta-basta titigil. Anong gagawin namin? Tanong ng tatay ko. 2 bagay lang ang kaya nating gawin, sabi ni Aling Barang. Una, pabayaan ang puno. Huwag putulin, huwag alisin, huwag galawin ang mga ugat. Pangalawa, ang bata, huwag payagan sa labas ng mag-isa. Hindi bukas, hindi 1 taon, hindi 10 taon. Habang buhay? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Mata niya, malinaw, seryoso. Hanggat ang puno ay nandoon pa, sabi niya. Habang may nakatira doon, may interes sila sa batang nakita nila. Hindi nila malilimutan, ganyan sila. Lumipat kami ng baryo pagkatapos ng 6 na buwan. Hindi namin sinabi sa mga kapitbahay kung bakit. Trabaho lang ang dahilang ibinigay ng tatay ko. Mas malapit sa bayan. Mas madali ang commute. Totoo naman yun. Pero hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan, isang umaga, nang wala pa kaming balak lumipat, nakita ko si Nico sa bintana ng kanyang kwarto. Nakatingin sa direksyon ng puno ng mangga. Ngumingiti. Tanong ko sa kanya, ano ang nakikita niya? Nagsalita siya nang hindi lumingon sa akin. Naghihintay siya, sabi niya. Sabi niya, babalik daw tayo. Sinabi ko sa tatay ko ng araw na yon. Nag-pack kami ng sumunod na linggo. 10 taon na ang nakakaraan. Malaki na si Nico. 17 na siya ngayon. Maayos na ang lahat sa bagong baryo. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa prinsesa. Hindi na siya naghahanap ng puno ng mangga sa labas. Pero isang bagay ang hindi ko maiwasang pansinin. Kapag may puno ng mangga sa tabi ng daan, kahit saan, kahit sa Maynila, titigil ang tingin ni Nico. 1 segundo lang. Mabilis, pero titigil. At minsan, sa ilang segundo na iyon, makikita mo sa kanyang mukha ang isang bagay na hindi ko mapangalanan. Hindi takot. Parang may naaalala siyang lugar na hindi niya lubos na makalimutan. At hindi ko alam hanggang ngayon kung ang lugar na iyon ay nakalimutan na siya o hinihintay pa rin siya. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.